Yan, hi guys, good morning. Uh, Happy Saturday. No? So ngayon guys, May 18. So May 18 tayo ngayon, 7 in the morning. So ito yung dating brooder natin guys, ito yung update. So hindi lang natin na-videohan, hindi natin napakita. So ito yung bagong brooder natin sa ating pugo. Pwede nito sa ating mga manok. No? So then dito, ito yung pintuan niya sa taas yan. So mabigat. Ayan. So ganito pa rin kalaki. Yan. So kasya po ito ng mga 250 na capacity na pugo na sisiw. Yung maliit pa lang. So kasya po ito. So iniba natin ng forma at pinaganda natin, no. Kasi dito sa sa harap, ito yung harap guys, para mas makatipid tayo sa kuryente, no. Kasi mainit din naman ngayon. Yung langgam kasi yung pugo, kailangan nila ng maliwanag at mainit. Pero sa ngayon, yung panahon natin ngayon is sobrang init. So hindi kontrolado natin yung ating pailaw. So wala pa tong ilaw. So tinanggal natin, lagyan natin yan pag meron ng laman. Magpapapisa pa tayo. So dito sa harap guys, nilagyan natin ng ganito. Yan, para siyang pintuan na may screen din. Yan. So pag mainit yung panahon at maaraw, no, sa umaga, so buksan lang natin to. Yan. So ganyan yung itsura niya guys, no. So kahit na umaga, so pwede nating patayin yung ilaw at makakain din naman sila kasi maliwanag, kasi may takip dito, no. At ito, hindi natin to tatanggalin kasi pag medyo maliit pa yung pugo, dito sila, nakalusot sila dito. Yan. So kaya nilagyan natin ng harang dito para yan, hanggang sahig kasi to. Yan dito. So pag wala tong harang, so makalabas yung pugo natin. Kasi sila dito sa butas na to. So nilagyan natin ng harang na yan. So kahit na maharang, maliwanag pa rin kasi dito sa taas walang takip. So pag gabi naman, kasi malamig pag gabi, so pwede natin itong ibalik. Yan. So ganyan lang. Balik lang natin to. Yan. No? So medyo maganda na yung brooder natin. At gagawa pa tayo dito ng isa. Yan. So okay na. So ito yung update ng ating pugo, no? Yung bahay nila. Yan. So medyo makalat pa kasi hindi pa tapos yung yan lang pabahay. So katapos lang natin mag-harvest ng itlog. Yan, ito. So dito sa kabila guys, yun may itlog din. Yan. Yung na ibang itlog, ito yung gawin nating papisa, no? So ito po ay galing dun sa mga breeder natin na pugo. Yan. So ito yung ilalagay natin sa ating incubator, no? At pag na-stack kayo ng itlog guys na for incubation, para papisa, so ang gagawin nyo, yung patusok nya o yung matulis part nya sa itlog dapat dun sa baba. Tapos yung plain nya, yan dito sa taas. So ganyan mo lang pag nag-stack kayo, para ma-maintain yan yung yung fertilization sa sa itlog. So dapat yan guys, yung matulis niya na nasa baba, tapos yung plain lang niya dito sa taas. Yan. So makita mo naman yun guys. Ay, ganyanin mo lang, kapain mo lang. Pag yung medyo matulis, yan, dun yun sa baba. Tapos yung plain lang niya dun sa taas. So tine-check lang natin guys kung meron pa bang nakahiga. Yan. Para safety yung ating itlog. At hindi naman totally 100% guys na mapisa. So at least hindi bababa, no.
ng 50% kasi lugi ka dun lalo na sa kuryente. So medyo mataas yung billing mo pag gagamit ka ng incubator kasi marami yung ilaw. Yan. So okay na guys. So ito yung incubate natin, meron pa dun, meron pang konti. So ito na yung update ng pabahay ng ating pugo. Yan. So kahit na nakayero siya, pero may may arkuba dito sa loob. Yan, naka plywood. Yan. So pwede siyang perahan ng tao dito sa taas. Pero walang patungtungan tayo dito. Yan. So medyo malapit na tumatapos dun banda. Parang 2 plywood na lang ata yung kulang. Yan. Parang 2 o 3 plywood. So doon banda, yan na lang yung kulang, tapos matatapos na. So dito naman sa gilid guys, nilagyan natin ng trapal, no? So nilagyan natin trapal para pag umulan at uminit, hindi agad direct na nakapasok katulad nito. Yan, dito sa gilid, wala pang trapal. Yan, so yung init niya, direct na nakapasok sa loob. Pero pag may harang yan, may trapal dyan. So hindi na agad makapasok. Pero may makapasok pa rin yung hangin kasi dito sa baba, yan o. So hindi parang hinati yung isang trapal na 8 feet. So hinati siya by 4 feet. Yan. So hanggang dito din sa baba wala na. So dito din sa kabila, lagyan to. Meron tayong trapal dito. Yan. So ito yung ilalagay natin dito. So hanggang doon. So palibutan natin to ng trapal para yung yung salisin ng kapag umulan, so hindi makapasok dito sa loob. Yan. So medyo makalat pa guys kasi hindi pa natin nalinisan. Kasi hindi pa talaga 100% na tapos. Pero ito okay na. So nalagyan na din to ng ilaw. Yan. So mga nasa nasa 90% na lang matatapos na yung ating pabahay ng ating pugo. Yan. So magiging komportable na po sila. Hindi katulad dati yung nipa, no? Yung nipa yung gamit tapos may butas-butas. Pag umulan, nababasa din sila. Kasi papasok yung tubig, no? Uulan. Doon sa loob kasi yung nipa, butas-butas na. So, ito, medyo komportable at magiging komportable na sila pagkatapos nito. So, hindi naman mainit kasi may plywood dyan sa taas. Yan. So, ito yung update sa ating guys, pugo, no? Medyo natagalan tayo sa pag-update. Gawa ng sobrang busy natin. At ito na yung mga itlog nila. So, bali 4 pala yung guys, yung kwarto ng ating may breeder tayo dito. So, ito yung sa baba, ito, saka yun. Tapos yung dalawang naka-separate. So, ito yung ating mga breeder na pugo. So, ito yung gawin nating langgam, no? Ito yung magiging papisa natin na pugo. So, kukuha tayo ng 3 para idagdag natin to. So, meron na tayong 100 plus na. Konti lang naman yung breeder natin guys, hindi ganun kadami, no? So, gagawin natin, mag-imbak tayo for 1 week. Siguro tayo ng mga almost 600 na itlog. So ito yung gawin nating papisa. So ganun tayo guys pag ready para magiging sisiw o langgam. So yun lang guys yung update sa ating mga pugo, no? So meron din tayong manok at papakita ko po sa inyo sa next video natin. So meron tayong bagong pisa na sisiw na Rhode Island Red. At yung kasunod doon is yung mga Brahma natin na light Brahma at partridge, no? So kunin natin yun
At ipapakita po sa inyo yung ating mga bagong papisa na Rhode Island Red. So yun lang guys. Salamat sa pagsuporta. Hanggang sa muli. Happy farming.